ng Diyos sa ating lahat. Amen ba? The result of unity. Kaya sa pamilya, magkaisa kayo. Mga kapatid, mga mag-isuon kamo, puro kami profesional, may mga trabaho kayo, magkaisa kayo. Sama-sama nyo, ibigay nyo yung pledges nyo lahat. Or kahit sinupirin nyo, ibigay nyo yan. Lahat. Walang ayaw ko, kanya-kanya lang ta. Iba man sa akin, magkano, basta ako, ibahin ko yung sa akin bigay. Hindi po. Ang mga apostoles, hindi sila kanya-kanya. Lahat nilang pera, wala silang ang kanya-akin to. Pinagkaisahan nila. Buo. Sama-sama nilang binigay sa mga apostoles. Kumbaga, winner take all. Lahat. Kaya importante yung unity sa pamilya. Mga kapatid, mayroon kayong unity. Mag-asawa, mayroon kayong unity. Lahat. Sa church ba unity? Mga choir member, finest choir, may unity kayo. Mga adult choir, may unity kayo. Youth ang single choir, dapat may unity kayo. Lahat may unity sa church. One mind, one speak, one judgment. One heart, one love. Isa lang. Wala nang iba. Pag nagkaisa tayo rito, great power and great grace was upon us. Ibigay ng Diyos sa atin. Everybody say praise the Lord. Huwag mo isipin na ikaw ganito. Wala. Mga apostoles wala sila na kanya-kanya nga, ngunit ako lang. Wala. Lahat sila. Nagkaisa sila. Pag magkaisa, mayroong kapangyarihan. In unity, there is power and strength. Amen? Nung Thursday, galing kami dito, alas 8 pa ng umaga. Nagbiyahe kami. Ang puntahan namin, hindi namin alam kung saan yon. Pero pag sabi nga, Baligyan, Zamboanga del Norte, dahil meron chapel doon, pinatayo ng kapatiran natin, ng Zamboanga City, mga lupa na lugar, sila po nagastos lahat, nagpatayo sila. Ngayon, pinasakop sa atin, kaya nag-opening tayo, nag-cutting ribbon, punta lang kami. Hindi namin alam kung anong yung lugar na kasi hindi pa ako nakapunta Ang alam ko lang, ang Kapatagan, Aurora, hanggang Pagadian, alam ko yon. Norte, hindi ko alam. Hindi ko alam yung Mulabe, nagkakanto na ko minsan. Lampas na Mulabe, doon kami dumaan, hindi ko na alam yung kung anong mga bayan, anong pupuntahan namin. Nagbiyahe lang kami nga magbiyahe, nag-waste kami, lahat. Hanggang nakarating kami ng Dumingag, Zamboanga del Sur, nakalampas kami ng Sayan, bundok yan, mga bundok, Baklayan, kita ko Zamboanga del Norte na. Numating kami mga alas 6 ng gabi, alas 5 pa ng gabi, Sindangan nakita. Sindangan, Zamboanga del Norte. Sabi, saan yung Baligyan? Sir, napakalayo pa. Tuloy kami, west. Liloy sa Malagamot, may gawain sa Liloy. Pagdating namin sa Liloy, akala ko papunta ron. Pagdating pala ng Liloy, iba yung pupunta ng Baligyan. Ang diretso, Dipolog, Ipil. Kami, pumunta kami doon. Pagtawag ni Barlari, Lapi, sana kayo. Alas 6:30 sa Liloy na kami. Sige, kung magdiretso kayo tuloy, siguro mga 8:30 dito na kayo. Sabi ko, napakalayo pa. Hindi namin alam yung lugar. Sabi ko, Brad, hindi na muna kami mag-suicide yan. Bagamat sa pain tayo, pahulay muna kami dito. Sige, bukas after 2 hours prayer, magpatuloy kami. Di, nagbiyahe na naman kami. Pagka umaga na, after 2 hours prayer. Alas 6 kami nagbiyahe, maaga. Alam mo, nakarating kami doon sa Baligyan, alas 9:30 ng umaga. Napakalayong biyahe namin. Bundok! Taluktukan ng bundok! Kami dumaan. Highway, grabe, nakakatakot. Nagpapags na. Siminto, pagdating nung sulapit pa ganon, surap road. Kaya yung takbo namin, 20 lang. 20 kilometers per hour. Libing pa, mga putik.
Nasangit pa yung bumper, nayupi yung ulo ng tourer. Tatalsik yung cover ng gulong ng isa kay Grandia. Di, grabe. Pagdating namin doon, alam mo, sa daan pa lang, hindi ko hindi ko mai-explain yung naramdaman ko. Parang empty, parang nervyos, o hindi ko maintindihan eh. Nga parang gusto kong magsisi, parang gusto kong mag-complain, bakit napunta. Wala lang ako, parang hindi tahimik lang ako eh. Kinakabahan ako kasi nadaanan namin yung kapatiran Pang-Imilda, isang elf sila, ang dami, nadaan namin sa bundok. Sabi, Brad, pwede ba makasakay yung ibang tao dyan? Bakit po? Kasi umusok na yung sasakyan namin. Umusok? Na-overheat. Di talaga Sige, binawasan ng 4, tuloy-tuloy kami. So, kaya habang ako lumakad kami, in-nervyos, sinaramdaman, hindi maintindihan bilang tao eh. Sabi ko, Lord, sila ko, himala ng Diyos na makarating sila dito sa puntahan natin. Grabe ang mga bundok. Talagang, hindi ito pa-overheat ito, puputok ang makina. Pero alam mo, sinundo kami ni Barlari sa simentado malapit, nagpa-rescue dahil kay nalamikan ko dahil nasira daw, overheat. Ang himala ng Diyos, pagdating namin, sinundo niya, nagulat kami. Pag sundo niya, na nakarating na yung elf, andun na sa chapel. Tuwang-tuwa yung mga kapatiran. Sabi ko, Lord, milagroso ka talaga ng Diyos. Kasi kinakabahan ko baka ma-overheat, puputok, mahaibol, mahulog, bangid, ano mangyari sa kapatiran. Kaya marami kong sa isipan ko, ganito. Lord, bahala ka na lang. Dalangin mo na, pastor. Kung kalooban mo to, makarating sila. Alam mo, nakarating sila. Wala na ma-overheat. Yung bunggo Mazda nila, pag-uwi namin, tuwang-tuwa. Yan mo na nag-overlope. Kami, nakarating kami ng Sindangan, alas 7 na ng gabi, alas 8. Sila hindi pa namin alam kung anong oras sila makarating ng Linoy. Pero dahil pag sa Diyos gani ang iniisip mo, pag nagkakaisa ang puso, isipan, walang isang salita lang, isang husga lang, walang mangyaring masama. Samahan ng Diyos ang kapangyarihan kumilos. Maraming tumanggap, may nagpabautismo, pati barangay kapitan, tumanggap. Lahat, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Dinudiksyonan kami, mga minamahal, payapa ang lahat. Kaya tamang Biblia the result of unity, power and great grace, ibigay ng Diyos sa bawat Kristyano. Grabing pagpapala. Nagbiyahe kami almost 11 hours from CDO going to that place. Balik-balik kami, 11 hours mahigit ang aming biyahe. Pero grabe ang Diyos. Parang nakatulog lang kami ng 12 oras. Yung aking tiyan ang naramdaman ko. Parang matigas yung tiyan ko, hindi ko maintindihan. Kasi yung last namin na kinain, lunch namin, alas 3 na ng hapon, diretso kinilaw, kamuti o okra. Gabi hindi ako nakatulog, hindi ko maintindihan yung tiyan ko hanggang ngayon. Matigas. Dahil sa ulang sa tulog, pahinga siguro, stress. Pero, salamat din sa Diyos, kaya walang kinain, parang busog palagi. Parang busog na busog ako. So, wala naman laman. Kaya, malaking grasya, biyaya ibigay ng Diyos sa ating lahat. Yeah? And with great power, give to the apostles witness for the resurrection of Jesus, and great grace was upon them all. Pag lahat tayo nagkakaisa rito, nagkaroon tayo ng unity. Grabe ang pagpapala. The result is power and blessing. Pagkasunduan nating lahat. Ulitin ko, one man, one mind, one love, one speak, one judgment. No division.
magkaisa tayong lahat upang ang pagpapala ng Diyos pag-alom Diyos sa ating buhay. Huwag mo isipin na wala ka. Isipin mo, kahit wala ka, mayroon ka. Ibibigay sa Diyos. Nanalangin sila lahat. Nanalangin ng mga apostoles. Nanalangin muna sila. Wala silang hiningi ng grasya biyaya, ang ilang ipanangin nga ang mga apostoles may katapangan ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan at samahan silang kapangyarihan Diyos at ang balang espiritu kikilos sa kaligitnaan nila. Kaya pag kumilos ng balang espiritu, ang Diyos na kikilos sa lahat ng bagay. Kapangyarihan at grasya biyaya ibigay ng Diyos sa ating lahat. Pag nakita ng Panginoon, isa lang isipan, nagkakaisa tayo. Lahat nating naasa atin. All things common. Pinagkaisahan. At dinala nila lahat sa paanan ng apostoles. Walang pag-alinlangan. Walang reklamo. Lahat, isang salita lang. And they bring all the blessing, the money from their houses, land that they sold, and bring it to the apostles' feet. Walang reklamo. Maliban lang, kaya na niya si Pera, sinungaling sila. Kaya, namatay sila. Gusto niyo bang pagpapalain? Gusto niyo bang kapangyarihan Diyos maragi sa atin? Ang protection, malaking grasya palagi sa atin? Magkaisa po tayo. Kayong sa bahay nyo, magkaisa kayo sa bahay nyo, magkaisa kayo mag-asawa, magkaisa kayo mga anak, in the church, magkaisa tayo rito, walang division. Kaya grabing kapangyarihan at grabing grasya, ibuhos ang Diyos para sa ating buhay. Mga minamahal, totoo ang Biblia. Totoo ang salita ng Diyos. Buhay ang Diyos, pinaglingkuran natin. Kaya sa aming buhay lang manggagawa, kung hindi lang totoo ang Diyos natin, maaring hindi kami makauwi dito. Hindi basta risky po ang lugar pinupunta namin. Hindi namin alam kung anong mangyari sa aming buhay ito, pero still, tuloy-tuloy lang kami. Yun lang iisip namin, gumagawa kami sa Diyos, hindi sa tao. Lord, kung kalooban mo to, i-plaster mo. Totoo nga. Di lahat na ginagawa mo, kalooban ng Diyos. Kaya ang kasama mo, ang kapangyarihan, grasya at biyaya nagmumula sa Diyos. Walang disgrasya, walang kapahamakan, walang problema. Kapayapaan, kasiyan, kagalakan, kasama mo ang Diyos, kasama mo, kasama mong grasya. Ganun po, maminol. The basics of Christian unity. The result is power and great grace and blessing the Lord given to us. Awitan natin ang Diyos, naman. Mayroong tao ng Diyos. Propita ng Diyos. Nanalangin sa atin palagi. To the first prayer, sacrifices and agony of our dearly beloved pastor, the end-time prophet of our loving God. That's why sa bawat ginagawa natin, tayo po'y sinasamahan ng Diyos at tayo po'y patuloy pinagpapala ng Diyos. Di tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Di tayo tinaligtan ng Diyos. He's always there. He never leave us nor forsake us, Lord.